Kung grabe yung totoo, no? Mai-scam ka talaga pag yung GCash Protect. Imagine, may ibabalik yung pera eh. So, yung wala kang kikitain dahil dyan sa GCash Protect na yan. Ngayon, sa video na to, ay titignan naman natin ano nga ba ibig sabihin nila sa GCash Protect para bago natin i-judge yung GCash Protect kung totoo ba yun na gano'n ang sistema niya o hindi. Hello guys! So for today's video ay pag-uusapan naman natin guys yung GCash Protect. Maganda nga ba ito sa mga nagne-negosyo or sa ating lahat kahit hindi ka businessman, or pabor nga ba ito sa mga scammer or hacker? So dun ba pabor yun? Masama ba itong GCash Protect at hindi ba nag-iisip yung GCash mismo sa paglalagay na itong GCash Protect? O negosyo-negosyo lang? O talagang pangit ito? Or baka naman talagang maganda ito? Naguguluhan ka ba? Kaya panoodin mo ito ng mabuti mula umpisa hanggang dulo. Huwag na huwag kayong mag-skip para maintindihan nyo mabuti ano nga ba itong GCash Protect? Bakit nga ba ito ginawa? At talaga bang makakatulong ito sa ating lahat? So, i-explain ko sa video na to muna ano nga ba itong GCash Protect. So, syempre, open natin yung GCash. Ayan, so as you can see guys, naka-open na nga po yung ating GCash. At tatry natin mag-send, no? Check natin guys para makita natin yung sinasabi na GCash Protect. Anong itsura nito guys, no? Lagay lang tayo ng number. Halimbawa, 09. Yan, so lagay lang tayo guys, kunyari 5,000 pesos. Pag 500, hindi pa siya lumalabas yung GCash Protect. Ito, hindi pa nag-activate. Yan. So pag nagawa tayo 1,000 kaya. Yan, so meaning to say, kapag mga ganong amount, automatic mag-activate na siya. Or ibig sabihin, ina-advise ka niya na gumamit ng GCash Protect. So ito yun, no? 30 pesos. I-protect ang padala kung sakaling ma-scam for only 30 pesos. So, ibig sabihin may insurance. So, pag nagpadala tayo guys ng 1,000, ang ikakaltas sa atin is 1,030 pesos. Pero, pwede naman natin yan i-off din. Yan, i-disable natin kung ayaw natin gamitin yung GCash Protect. So, ito yung sample ng pagpuproceed po sa GCash Protect. So, click natin yung next. Ayan. So, sabihin dito, Send Money Protect Confirmation. So, kapag nag-yes ka, magpo-proceed na yung pagsasend natin ng pera with protection. So, maraming nagsasabi na ang protection daw na ito ay kapag ginamit mo yan within, I think, nasa 30 days. Ayan. Sabi dito guys, ayan, insured ang transaction mo for 30 days up to 15,000 pesos. Powered by Chubb. No? Powered by Chubb, hindi po powered by GCash. So, ibig sabihin, may insurance company which is yung Chubb na affiliate sa GCash na sila yung insurance or makakatulong kapag na-scam ka. So, maraming kuro-kuro na nagsasabi na kapag nag-send ka ng GCash money tapos in-insurance mo ng Chubb or yung GCash Protect ay pwede mong ma-refund, no? So, mababalik ngayon yung pera mo. Halimbawa, no, pa-cash out ka sa isang tindahan or nagbayad ka, nag-send ka sa kanila at gumamit ka ng GCash Protect, sabi ng mga nagbi-business ay pwede daw maibalik kasi within 30 days pwede mo i-transact yung GCash Protect mo at mababalik sa yung pera. So, pabor na pabor daw sa mga scammer o sa mga manloloko. Ngayon, malulugi ngayon yung mga nagnenegosyo, yung mga nagtitinda na gumagamit po ng GCash payment. Kasi nga, mababawi daw eh. Ganon yung pagkakaintindi nila sa GCash Protect. Wow, kung grabe yung totoo, no? Mai-scam ka talaga pag yung GCash Protect kung ganon talaga yung sistema niya. Imagine, may ibabalik yung pera eh. So, yung wala kang kikitain dahil dyan sa GCash Protect na yan. No? Kung totoo yun. Diba? Kung totoo talaga na ganon yun. Ngayon, sa video na to, ay titignan naman natin ano nga ba ibig sabihin nila sa GCash Protect para bago natin i-judge yung GCash Protect kung totoo ba yun na gano'n ang sistema niya o hindi. Okay, so punta muna tayo guys dun mismo sa GCash. So, search lang natin GCash Protect. Yan. And then, napil lang natin. Ito yun, nasa bandang taas yata yun eh. G-Insure Send Money Protect. Yan. Sabi dito, Send Money Protect is a personal cyber insurance product that secures your GCash Express Send Money transfer to another GCash account for up to 15,000 pesos in a total. Should you become a victim, number 1, social engineering, number 2, account takeover, or online shopping fraud. Yan. So, ito yun guys. Kung gusto nyo pong pag-aralan ng mabuti pa
dito nyo po makikita yan. Lalagay ko sa description ng video na to yung link about dito sa my GCash Protect na to, guys. Tignan natin about yung claims. So sabi dito sa claims, hinili ko yung claims, guys Sabi dito sa claims, guys, requirements to file a claim for Send Money Protect. Yan. So number 1 agad, unang-una agad, you will need to file a police report within 24 hours of the discovery of the fraud. So pag nalaman ko or ako yung scammer, magpa-file pa ako ng police report. So ibig sabihin, pupunta pa ako ng police station at sasabihin ko na na-scam ako kahit hindi ako na-scam. Kung ako yung scammer, guys, ayan para lang mabalik yung pera ko at kailangan ko mag-file ng police report. Pangalawa, you will need to notify GCash within 24 hours nung nalaman mo na na-scam ka or kung manluloko ka, guys. Kailangan mo pang mag-file sa GCash. And then, kailangan mo mag-attach ng mga report or yung mga documents na nagpapatunay na naloko ka para mabalik yung pera mo. No? Kailangan mo patunayan sa CHOP na naloko ka talaga. Kung gusto mong mabalik yung pera mo. Documents needed to file claim for Send Money Protect. Ayan. So sa unang-una dito sa lahat, itong police report at marami pa pong iba. So meaning to say, guys, kung ako yung manloloko at scammer, kunyari, bumili ako ng isang product gamit yung GCash, and then gumamit ako ng GCash Protect, na nagbayad ako ng 30 pesos extra dahil manloloko nga ako, guys, gusto ko mabawi yung pera ko. No, within 30 days. Para mabawi ko yung pera, kailangan ko pang mag-file ng police report, kailangan kong patunayan, magawa ko ng story, kailangan ko mga documents na conversation natin, kailangan kong mapakita sa CHOP na naloko talaga ako. But, ito yung problema. Hindi ito pabor sa mga scammer talaga. No? Kung scammer ka, hindi ito pabor sa'yo. Bakit? Kasi, mayroon tayong mga patunay na legit yung transaction nyo. Halimbawa, bumili ka online. Siyempre, meron muna kayong conversation dyan. Ikaw, seller, no? Meron kayong mga conversation ng buyer mo. Huwag ka matatakot kung gagamit sila ng GCash Protect. Kasi hindi nila mababawi yan. Dahil papatunayan nila na na-scam sila. Hindi nila mapapatunayan yun. Una sa lahat, hindi ganun kadaling mag-file ng police report. Iimbestigahan niya ng police. Pagkatapos iimbestigahan ng police, iimbestigahan naman niya ng CHOP o ng GCash. Ngayon ikaw, mapakita mo lang na meron kayong conversation, no, at nagbebenta ka ng product, talo agad sila. Ganun kadali. Kung ikaw, businessman o may restaurant, may kainan, pakita mo lang resibo. Pakita mo lang na kumain siya, di ba? Talo agad yun. So, hindi mababalik. So, malinaw na malinaw, guys, na hindi pabor sa scammer itong GCash Protect. Ayan malinaw na malinaw. Ngayon, paano tayo, or ano nga bang purpose ng GCash Protect? So, halimbawa ganito. Si Juan ay na-hack yung account sa Facebook. Okay. And then, si Diego, chinat niya. Chinat ni Juan si Diego. Sabi niya, pre, pautang naman. Kahit tubuan ko na lang. Ganyan. Send mo sa number na to. And then, sinend mo. Yun pala, hacker at scammer pala yung account ni Juan dahil nga na-hack niya Manloloko pala. Ngayon, sa mga ganong sitwasyon, mababawi ni Diego yung pera kahit legal transaction yon. Kasi nga, hindi niya alam na na-hack pala si Juan. So, magpa-file lang siya ng police report, ganyan, mga documents na hindi pala talaga magpapatunay yung totoong Juan na na-hack yung account niya, mga statement, ganyan. And then, may malaking chance talaga na mabawi yung pera na na-send. No? Kapag ganun yung naging sitwasyon. Halimbawa, bumili ka online, nagbayad ka online, and then hindi dumating yung product, yung binili mong product, or yung dumating na product ay mali o sira. So, ayaw ibalik yung pera. Yan. Pwede nating magamit yung GCash Protect. Kasi may patunay tayo na nagbayad ako tapos hindi naman dumating yung product na binili ko. Or mali yung binigay nila sa akin. No, may mga patunay tayo na ganyan. Madali natin mababawi yung pera. So dati kasi, maraming transaction, wala kasi nag-handle nung para mabalik yung pera. Ngayon meron ng CHOP. Kaya madali natin mapoprotektahan yung pera natin na pinapadala using GCash. At ito pa pong maganda. Tignan nyo po, yung GCash ay nagkaroon na ng partnership talaga with NBI, no? So, ibig sabihin, mas pinatindi nila yung security mismo ng GCash. Kaya, hindi talaga tayo may scam sa sistema ng GCash. Ano ba kayo guys? Siyempre, GCash na yan malaking company na yan.
hindi yan basta-basta maglalagay ng system or yung GCash Protect ng pabor sa mga scammer. Doon pa lang doon pa lang guys huwag nyo naisipin na pabor yung GCash Protect sa mga scammer, okay? Ayan, malinaw nawa makatulong ang video na to na magkaroon kayo ng peace of mind, kapayapaan, especially sa mga businessman na gumagamit ng payment mode na GCash. Ayan, in summary or summarize lang natin, legit na legit at secured po tayo sa paggamit po ng GCash Protect. Yan. So, nasa kanila yan guys magbabayad pa sila ng 30 pesos, no? Pabor sa mga totoong tao or hindi manloloko yung GCash Protect. So, ilan mo guys, nawa nagustuhan nyo po yung video na to at nakatulong tayo, no? Check nyo po other videos natin kasi napakaganda ng ating content dito. So, ilan mo guys, maraming po salamat muli at God bless.